our Bible on Proverbs chapter 4, verse 18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. So, dakila ng ating Panginoong Diyos. Siya yung gagawa nito kahit paman sa ating buhay. Sinabi dyan, but the path of the just is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. So dito natin mapapansin na kung saan tumataas kahit paman ang brightness ng ilaw na taglay ng kanyang mga anak. We are not stagnant, we are not barren, neither unfruitful, but God will make us more effective, more fruitful dyan po sa kanyang mga gawain until the perfect day. Until tayo ay i-redeem ng ating Panginoong Diyos from our physical body. Until ang Diyos mag-redeem sa atin from the grave. Nandito sa sanglibotang ito, sa kanyang pagbabalik. Kaya maganda, napakadakila ng grasya ng Diyos. Ito na yung grasya ng Diyos sa buhay natin. I am what I am yung sinabi ni Paul. I am what I am by the grace of God. And the grace of God that was bestowed upon me was not in vain. So, ibig sabihin yan, ito yung nag-improve sa buhay niya. Ito yung nag-bless sa buhay niya. Ito yung gumawa kahit naman ng strength sa buhay niya. Lahat na masasabi natin na kaya-aya at kabutihan na nangyari sa buhay niya, it was by the grace of God. So, ganun din po sa ating buhay. So, paano niya ito ginagawa sa ating buhay? Yun na yung from nothing to something. From small to greater. Yun yung tinawag na Crescendo, na kung saan from small light become brighter and brighter and brighter. Basahin pa natin. Job 17 verse 9. Praise the Lord. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Yan. So ang mahalaga dito, itong unang praise. The righteous also shall hold on his way. Yung mga anak ng Diyos that are forgiven, that are taught and guided, at sumusunod sa ating Panginoong Diyos, and you are righteous in the eyes of God, pag gihold mo yung way ng righteous man or woman, magkakaroon ka ng malinis na mga kamay, at yan ay magiging stronger and stronger. This is by the grace of God. This is by the power of God. Ang importante lang sa atin, hold your way. Hawakan mo lang ng mahigpit yung iyong natutunan, yung iyong namulatan sa katotohanan ng Diyos, yung tinuro ng Diyos, yung guidance ng Diyos. Lahat ng kanyang mga admonitions, instructions, para yung righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin, ito ay maipagtaguyod. Just hold your way. Hawakan mo lang ng mahigpit. Ang Diyos na ang kikilos sa kanyang biyaya, sa kanyang kapangyarihan na gagawin kanyang stronger and stronger. Praise the Lord. So kaya sa buhay natin, lalo't na yung mga nagsisimula pa, huwag kang mag-isip na maliit man lang ito, mahirap ang kalagayan ko, maliit pa yung ministry ko, o kaya maliit, kung sa material pa, maliit pa yung trabaho ko, maliit pa yung sweldo ko, kunti lang na itutulong ko, kunti lang nagagawa ko para sa pag-support sa ministry. Huwag nating isipin
Kasi sadya talaga pag tayo'y nagsisimula sa maliit. Hindi pwede magsimula sa malaki. Lahat ng mga anak ng Diyos, usually, they started at small and mean status or situation. Pero as you go on, as you continue, as you hold your way, yun na yung mga unang verses. You will be stronger and stronger. Your capacity or capability maging mas stronger pa. Mula sa maliit, palaki ng palaki, yung light mo maging brighter and brighter. Yung abutin ng iyong liwanag, mas lumalayo pa, lumalawak pa. So, wag tayong mag-isip kung magsimula tayo sa maliit. Kasi hindi yan manatiling maliit. Papuntang palaki ng palaki. Basahin natin. Job 8 verse 7. Praise the Lord. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Yan. Kahit ang iyong panimulain ay maliit lang, subalit sa bandang huli, sa kaduluduluhan, yan ay dakilang mag-increase. Yung bang tutubo siya, lalaki siya. O di ba? Ganun. Sabihin mo, Pastor, matagal naman ako sa paglilingkod sa Diyos. Maliit naman din yung pinapagkaloob ng Diyos sa buhay ko. Well, ang instruction dito, hold your way. Baka papalik-balik ka sa kasalanan mo. Baka hindi ka consistent. Baka mas marami pang paglingon mo sa likuran mo. Hindi ka umaabante. Hindi ka naging pressing forward to the mark of the prize of the high calling of God. Baka kung ating suriin yung iyong mga pakitungo sa paglilingkod sa Diyos, sa pananampalataya sa Diyos, baka mostly palingon-lingon ka lagi sa likuran. And that is one of the factor na hindi mag-improve. Pero ang sinabi dyan, if you hold your way, if you continue being just, if you continue being righteous, imposible na hindi mangyari yung sinabi sa salita ng Diyos. You will be stronger and stronger. Your light will be greater and greater. Though you started with a very small, but at the latter end, you will be increasing. Paano kasi, Pastor, maraming pagsubok, hindi ko nakayanan? Paano kasi, Pastor, maraming mga atake sa aking mga kahinaan, kaya tuloy ako bumibigay. Kaya nga, sinabi dyan hold your way being righteous. Pigilan mo. Magtimpi ka. Maging prayerful ka, maging watchful ka na hindi nakawin ng kaaway yung iyong natipon na mabubuting gawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi binabalyo yan ng ating Panginoong Diyos. God is not unrighteous to forget all your labor of love na ipinakita mo sa Kanyang pangalan. Kaya, tandaan natin anong instruction ng Diyos para matupad lahat ang sinasabi sa salita ng Diyos. Heaven and earth may fail, may pass away, but His word shall never fail. Basta i-hold mo yung way, basta pinagpatuloy mo, anumang mga pagsubok sa buhay mo. Tingnan mo, may tao dito sa Biblia. Sinubukan siya, but he hold his way as righteous. Di ba? Mas maigi yung ang kanyang katapusan kaysa panimulain. Crescendo. Palawak ng palawak, palaki ng palaki. Bakit? Kasi nung dumating ang pagsubok sa buhay niya, neither yung dila niya, hindi man lang naggumawa ng kasamaan. Neither mga udyok ng kanyang kasamahan sa buhay, hindi man lang niya pinakinggan. Kaya nga sinabi niya dyan though worm eat my flesh, yet in these things shall I see God. Si Job ito, never give up. He held his way. Talagang inawakan niya yung kanyang way, being faithful and righteous to God.
Personally na siyang hinarap ng dyablo. Personally na siyang sinaktan ng dyablo. Personally na siyang kinunan lahat ng mga ari-arian niya. But Job held his way. So anong nangyari? Natupad yung banal na salita ng Diyos. Basahin natin. Job 42:12 hanggang 13. Praise the Lord. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. Yan. Mas maigi yung kanyang katapusan kaysa panimulain. So ibig sabihin yan, bakit? Bakit from smaller to a bigger blessing, favor from his God? He held his way. Hinawakan niya ng husto. Hindi siya na-move. Kaya yan ang ating laging tandaan. He followed the instruction of God. He that hath clean hands shall be stronger and stronger. He that hath hold as a righteous and holding his way, your light will be brighter and brighter. O, kaya sa buhay natin, itong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, these are blessing in disguise. Blessing in disguise. Because diyan tayo titingnan ng ating Panginoong Diyos if we hold our way as righteous. Praise the Lord. At naturally, by the grace of God, by the power of God, God will change you from glory to glory. Crescendo, palawak ng palawak. Ibig sabihin yan, sa maliit lang na mga bagay, ingatan natin. Kunti lang ang bagay na binagkaloob ng Diyos sa atin na pagkatiwala. Ingatan natin. Kasi sa pag-iingat natin sa maliliit na mga bagay, pag tinitreasure natin yung maliliit na bagay sa harapan ng ating Panginoong Diyos, malugod ang Diyos na ipa-increase pa niya yung ipapagkatiwala ng Diyos sa atin. Ano yan? Ipapagkatiwala sa atin na liwanag, ipapagkatiwala sa atin na wisdom, ipapagkatiwala sa atin na mga blessings, ipapagkatiwala sa atin na responsibility, ipapagkatiwala sa atin na ministry, ipapagkatiwala lahat ng mga ipinagkakatiwala niya sa atin. We are just all stewards. At importante sa maliit lang na bagay, mapagkatiwalaan tayo, mapangalagaan natin, mamahalin natin, i-improve natin. Kasi we usually started from small. Pero kahit small lang ating starting, pangalagaan mo yan. Hold your way as a righteous. Then, ang Diyos na ang magbigay sa atin ng stewardship. Basahin natin. Matthew 13 verse 12. Praise the Lord. For whosoever hath to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he has. Yan. Ito yung parable ng 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Yung tumanggap ng 5 talents, gain more 5 talents. Yung tumanggap ng 2 talents, gain more 2 talents. Yung 1 talent, wala. Hindi niya iningatan at hindi niya ito na-appreciate. Alam mo, pag nilibing mo yung talent, hindi mo na-appreciate. Dahil isa lang ba? Dahil kaunti lang ba? Parang desperado ka? Parang diskontento ka? No. We must start from the very least. Pag iningatan mo yan at minahal mo yan, ibig sabihin yan, ginamit mo yung talent na yan for a purpose. Para ikaw ay maging kapakipakinabang. You use the talent. You apply the talent for the Lord's glory and for the Lord's honor. So ibig sabihin yan, that talent is being appreciated by you. That talent is being used for the Lord's glory. Dagdagan ka ng Diyos. No? Dagdagan ka pa ng Diyos. Hindi kay, ang liit lang ng pinagkaloob ng Diyos sa akin. Hindi ko na lang yan gamitin. Hindi ko na lang yan
ipa-increase. Hayaan ko na lang. So, wala. Hindi ka mag-improve. Hindi ka tatanggap kahit pa man ng pangako ng Diyos. Kaya napaka-importante. Papagkatiwalaan tayo from the least, from the smallest. Then God will do His word. God will make you greater and greater, brighter and brighter, stronger and stronger. Ano pa? Huwag nating hamakin yung maliit na panimulain. Huwag nating ismulin yan. Kasi ang salita ng ating Panginoong Diyos sadyang katotohanan at matutupad. Example lang, basahin natin. Matthew 13:31 hanggang 32. Praise the Lord. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. But when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Imagine that. Kung i-imagine natin yung seed of the mustard, that is one of the smallest of all seeds. But once it is being planted, it will grow. Pag grow niyan, it will become big tree. Imagine how many birds dwelling in that big tree. Napakarami. Meron dito sa Mintal, may malaking kahoy dyan sa may malapit sa auditorium nila. Ayun ko, nandyan pa ba yan? Napansin ko, pag malapit na ako dyan, ang daming ingay ng ibon. Ang daming ingay ng ibon. Pagtingin ko sa puno, nako, grabing daming ibon nagpasilong doon. So, hindi natin ma-imagine yan. Nag-start ka sa pinakamaliit na starting. Inibig mo, minahal mo, whatever blessings God entrusted to you, whatever ministry entrusted to you, whatever work for His glory entrusted to you, kahit napakaliit yan, pag minahal mo yan, God will let you grow. No, paanuhin ka ng Diyos. Hindi mo na lang ma-imagine yan na dami na palang mga nasasakupan mo na mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Lumalawak ng lumalawak. Ganun. Kaya, pahalin natin. So, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag tayong magtaka. Kaya nga sinabi dyan, think not strange things if you are being tried by fire. Huwag. May mga pagsubok talaga. Pagsubok talaga binibigay ang Diyos sa atin. Pero pag ikaw ay nakitaan lang ng Diyos, mapasensya ka, mapahinuhod ka, mapagpakumbaba ka, kontento ka, mapagpasalamat ka, masaya ka sa mga maliliit na mga pinapagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. Nako, ang purpose pala ng Diyos na sinusubukan tayo, para lang tayo palakihin ang palakihin. Praise the Lord. Basahin natin. Deuteronomy 8:16. Praise the Lord. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. Yan. Sinubukan kayo. Pinakain kayo ng manna. What is manna? Manna that is almost tasteless. But to prove you and to humble you. Para ano ang purpose ng ating Panginoong Diyos? Pag ikaw ay napagkatiwalaan, pag ikaw ay kontento kung anong pinagkaloob ng Diyos at inappreciate mo at pinasalamatan mo ang lahat. Pag nakita ng ating Panginoong Diyos, susubukin ka. Ang purpose ng Diyos at the latter end of your life, He will make good for you. God will make you better. God will make you greater. God will make you different.
Praise the Lord. So anong gusto ng ating Panginoong Diyos? Naranasan nyo na ba someone advise you? Naranasan nyo na ba someone give you advices? Tayo dapat marunong tayong makinig. That is one way we will increase in learning. Huwag tayong mayabang, huwag tayong magmamataas, huwag nating i-belittle ang mga tao. Pag sila'y nag-advise sa buhay natin, parang ang tingin natin sa kanila ay ini-insulto tayo. Hindi natin na-appreciate yung mga advices nila. No, huwag. Isa yan na magbi-build up sa atin. Yung marunong kang makinig ng advice, marunong kang makinig ng mga matatawag nating suggestions, marunong kang makinig sa mga criticism, marunong kang makinig sa correction. Magbi-build up yan sa iyo for a better person. Pero kung nire-refuse mo lahat at minamasama mo pa ang mga tao na gumagawa niyan sa buhay mo, nako, wala. You will remain as is and as is where is ka lang. Manatili ka lang dyan kung saan ka ngayon, ganun ka pa rin. May mga taong nangungumusta sa iyo, kumusta ka na? Maogi hapon. Walang pagbabago. Pero ang pinag-uusapan natin dito, you are growing crescendo. You are becoming greater. Your light become brighter. Your strength will become stronger. And even you will become wiser also. Praise the Lord. So, isa na magmumold sa atin become wiser. Unang-una yung Word of God. Marunong tayong makinig, marunong tayong magpasakop, marunong tayong tumalima, sumunod. At minsan mga tao ginagamit, marunong din tayong tumanggap. Basahin natin. Proverbs 19:20. Praise the Lord. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Yes. Makinig ka ng mga payo. Tanggapin mo anong instruction para maging wise ka sa kahuli-hulihan ng iyong magiging takbo ng iyong buhay. Ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Gagawin kang wiser. Gagawin kang better person. Mas i-improve ka pa ng ating Panginoong Diyos. Gagawin niya ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin niyan, we are talking this morning about the message of the Word of God. You will never remain the same. That is how God will do it sa buhay natin. He will change us from glory to glory. God is changing us from glory to glory. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yeah. If we are going to compare our lives to the Lord, napakalayo. But as we continue in Him, God will change us. What kind of glory? We are bound. Anong klaseng kaluwalhatian tayo papunta? The same glory with Him. Praise the Lord. That is not a small thing. That is not a joke. Hindi ang gawang biro yung kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian ni Kristo. Habang nagpapatuloy ka sa Kanya, He Himself will make you change from glory to glory. What kind of glory? The same glory with Him. Ang laking privilege na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. God is changing us with the same glory. From glory to glory. Kaya siya na yung mag-a-appear sa buhay natin. Siya na yung makikita sa buhay natin. His glory will be seen upon us. And His glory is super glory. Naalaala niyo si Moses when he talked to God in the Mount Sinai, the glory of God transmitted to his face, and his face did shine. With Paul also, when he was called
going to the way to Damascus. Anong nangyari? Nakita niya yung liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. And he was blinded because of that brightness. But anong nangyari sa buhay ni Paul? Naging missionaryo siya. Naging messenger of God siya. Jesus is a messenger of God. Jesus is sent of God. Nangyari din sa kanya yan. Praise the Lord. So yung glory ng ating Panginoong Kristo, that is how He will transmit it to us. Basta stay lang tayo. Let us hold our way. Let us be strong. Let us be steadfast, unmovable. Hindi mo lang yan mapapansin. Bakit kailangan ito mangyari sa buhay natin? We are workmanship of God. Meaning to say, we are the projects of God. We are His masterpiece. Anong gawin ng Diyos sa atin? Why God? Bakit gusto ng Diyos? We will be brighter and brighter in terms of light. Bakit gusto ng Diyos? We will become stronger and stronger. Kailangan yan ng Diyos dito sa mundong ito na merong siyang gagamitin. Basahin natin last verse. 2 Corinthians 4:6. Praise the Lord. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yan. So to make it short, gusto ng ating Panginoong Diyos, His face, His glory, His righteousness, His holiness will shine upon us, and we will shine to the world. Kaya nga sinabihan niya yung mga disciples niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The light cannot be hid in the night. A city that is set on a hill cannot be hid during the night, and no one put candle under the table, but it must put on above the table that will make brightness in the room. O kaya ganun. God commanded the light to shine, and we are the light of this world. Gusto ng Diyos maging brighter and brighter yung light. Gusto niya maging stronger and stronger yung ating strength. Gusto niya. Yung ipapagawa niya sa atin will become bigger and bigger, greater and greater. So, we will never remain the same. Hindi po. That is how God will do it to us. Kaya, ang instruction lang ng Diyos sa atin, makinig tayo ng counsel, makinig tayo ng mga advices, at panindigan natin ang righteousness ng Diyos. I-hold mo yan kahit anong pang mangyari sa buhay, ng mga pagsubok sa buhay. Kasi ang mga pagsubok at mga tukso na pinapahintulot ng Diyos sa buhay natin ay sadya itong pinapadaan ng Diyos sa buhay natin to humble us. Sadya itong pinapadaan ng Diyos sa atin to try us. Kasi God is looking forward for us para gagawin niya ang kanyang project. Kaya nga, we are His workmanship. He will make our light brighter. He will make our strength stronger for His glory and for His honor. What is the purpose? That the face of Jesus may shine. Kaya nga, for God commanded the light to shine out of darkness, and hath shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Since Jesus Christ is no longer in the flesh, we therefore stand in His stead. Tayo yung tatayo. Dito makikita sa atin ang kanyang liwanag. Put on the Lord Jesus Christ. Siya yung makikita. Kaya, to God be the glory, ang maluwalhati ang Diyos, ang mapupuri ang Diyos. Ang purpose ng Diyos, gusto niya, as much as possible, His face will shine in the dark, especially in this dark world. Kaya, be strong in the Lord, be prayerful, be watchful,
be consistent sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo na lang mamalayan, hindi mo na lang mapapansin, God will bring you to a greater task, to a greater stewardship, to a greater work of the word, of the ministry. Kaya, salamat tayo sa Diyos dahil itong lahat shall never fail. Hindi ito mag-fail. To God be the glory. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.